Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang cold storage facility sa Ramon Isabela at ang bagong tayong Super Health Center sa bayan ng Cabanatuan, kabilang ang mga itinalagang doktor to the barrio sa nasabing lugar. Kasama ng Pangulo sina Governor Rodito Albano, Speaker Bojo D at Vice Governor Kiko D sa naturang pagbisita. Ang Super Health Center ay isang mas advanced na pasilidad na kayang magbigay ng basic health services at magsagawa ng minor surgeries para sa mga residente. Samantala, ang Doctor to the Barrio program ay binubuo naman ng mga physicians na itinalaga ng Department of Health sa mga rural areas upang tumulong sa mga local health offices sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga mamamayan. Kasabay nito, ipinahamahagi rin ni Pangulong Marcos sa mga ambulansya sa pamahalang palalawigan upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Nagpayag naman ng pasasalamat ang pamahalang bayan ng Cabanatuan sa patuloy na tulong na ibinibigay ng national government. Sa panayam ng Bombo Radio Kawain kina Dr. Lara May Rosiete, Dr. to the Barrio sa Cabanatuan at Dr. Ria Blanca, Municipal Health Officer ng RHU Cabanatuan, sinabi niya na malaking tulong ang Super Health Center upang mas mapalawak at mapabuti ang serbisyong medikal sa nasabing bayan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni na Dr. Lara May Rosete at Dr. Ria Blanca. Aming team, ang hanap daw yung mga DDTV deployed areas ng mga doktor to the barrio. Hindi yung programa niya na gusto niya mag-deploy ang mga doktor sa mga doktor na sinasakali. So, pinignan niya din ang aming hospital at mga servisyo na bibigyan namin sa ating kababayan. Kami at sa dinamika na Samantala, nagpapasalamat naman ang pamahalang panlalawigan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa mga proyektong pinasinayaan sa lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Kawain kay Vice Governor Francisco Kiko D ng lalawigan ng Isabela, maliban sa Super Health Center ay malaking tulong din anya ang cold storage facility para maiwasan naman ang kakulangan ng supply at para magkaroon ng mas stable na presyo ng sibuyas sa lalawigan. Nagpapasalamat din anya sila sa mga pundong ibinaba sa mga lokal na pamahalaan at sa mga barangay para sa kanilang programa sa kanilang nasasakupan. Ganito naman ang bahagi ng pahayag ni Vice Governor Francisco Kiko D. Natin dahil alam na natin yung fluctuation ng presyo ng onion natin. Nagiging issue kasi kapag panahon ng onion natin napakababa ng presyo. Pagka wala naman na po, napakataas na yung demand ng ng merkado. Kaya ngayon po maganda ay maisustore po natin ito at mapapatagal pa po natin yung storage life ng ating mga onions. Fast sa Radyo Bombo!